Grabe talaga ang pinagdaanan natin this 2020. Maliban sa pandemic, marami pang mga calamities na mga lindol, pagbaha, bagyo. Minsan guys, nakaka-trauma na, pero kailan lang natin mag-move on para habang nabubuhay pa tayo. Actually guys, dito sa Japan, hindi lang na ninews sa mga TV, pero mas marami daw ditong namamatay. Hindi dahil sa nagkasakit sa COVID, kundi yung mga taong nawalan siguro ng trabaho or mga nawalan ng nagsara yung mga negosyo dahil sa sobrang depression. Marami daw nagpapakamatay dito. Hindi lang nanunyo sa TV. Pero tayo mga Pilipino, talagang kahit anong unosang dumating, parang kayang-kaya pa, nakaka-smile. Alam nyo guys kung bakit yung Japanese madaling gumive up. Wala kasi silang nasasandalan actually. Yan ang tingin ko po sa aking pananaw. Sa Pilipinas kasi pag nagka-problema tayo, damay-damay ng mga family, may mga karamay tayo, tapos nag-aano tayo sa Panginoon, nagsumasandal, kumbaga meron muna tayong ano ba yan sa Tagalog? Isinishare natin yung ating mga burdens, 'di ba, sa kay Lord, na Lord, ikaw nang bahala. Tapos nagpapasalamat tayo dahil tayo ay buhay pa. Yun lang. Yung mga material things na nawawala, makukuha din yan. Tsaka sanay tayo sa hirap. Kahit anong hirap, basta sama-sama, tsaka ng pamilya. Yun ang nakikita kong pinagkaiba ng kultura ng Japan tsaka ng Pilipinas. Yung mga kamag-anak ko nga dyan sa Bicol, talagang nawalan sila ng ng bahay, ng sasakyan, pero nakita ko sa picture, nakasmile pa sila. Kaya talagang na-touch talaga ako na iba talaga tayo, talagang sanay na tsaka parang dyan sa atin talagang grabe ang bagyo talaga. Mulang akong namulat sa mundo, talagang hindi na nawawala yung minsan talagang malalakas na bagyo. Dito kasi sa Japan guys, hindi sanay ang mga Japanese sa ganun kalalaking bagyo. Sanay sila sa lindol. Pag naglumindol dito, hindi lang sila nagpapanik. Sanay na sila. Pero sa bagyo nung last year na nagbagyo dito, na sa almost 30 years ko dito, nag-brown out ng mga 2 days. Parang grabe na sa kanila yon, na yung bagyo na yon. Pero kung tutuusin, sisiw lang yun sa mga dyan sa atin sa Pilipinas. Tsaka yung coronavirus nga pala dito sa Japan, parang same lang dyan sa Pilipinas. Hindi naman talaga siya na-stop. Meron talagang araw-araw, minsan lagpas 100, lagpas 200 a day ang mga nagpa-positive. Pero dito sa Japan guys, hindi talaga dito nila pwedeng ila-lockdown yung yung bansa nila, kasi mahihirapan. Hindi gaya dyan sa Pinas, talagang nakapag-decide ang ating presidente na mag-lockdown. Dito yung iba lang naman talagang affected. Yung iba, mga busy pa din yung ibang mga company. Maliban dun sa mga may trabaho sa airport, yung talaga mga affected. Tsaka yung mga restaurant, mga kainan, and mga inuman, na gaya nitong pwesto ko na ako ay bar and restaurant. Affected kami sa coronavirus, kaya lang may ayuda naman from government. Kahit papano, nakakapag-operate pa kami, pero talagang mahina po talaga. Pero wala naman kasi ako magawa, so nagbubukas lang ako araw-araw kahit mahina. Kailangan ko kasing makakuha lang ng pangbayad sa mga aking mga upa, sa karaoke, sa aking staff.
Kahit ako walang sweldo, okay lang. Basta, hindi naman kasi ako magde-decide na isarado ko yung aking negosyo dahil pag nagsara ka po, mahirap na mag-open uli ng ganitong negosyo kasi malaking puhunan ang kailangan. So, tiyaga-tiyaga lang guys sa ngayon. Kaya ito, nagtsatsaga ako maglibang dito sa YouTube kahit paano meron akong napaglilibangan. Ito nga palang aking face, after ng aking diamond peel and baby glow treatment, isang Korean skin treatment. Anong tingin nyo guys? Bumata ba? Hindi siya bumata. Nagbalat siya actually. Pero 4 sessions daw yon bago makita ang result. Naka 1 pa lang naman ako. Naka isang session pa lang. So, hindi pa siguro kita ang result. And I have a healthy hair. Actually guys, ako marami din akong sa Pilipinas kasi nakikita ko may mga babae din na dumadaan sa pag yung nagmimenopausal, ang dami po palang nararamdaman ng babae, yung gaya ng mga hindi nakakatulog, tsaka yung nag-iinit ang katawan, yung iba-iba palang nararamdaman, para kang nagpapalpitate, yung mga ganun. Yung pala talaga ay nararanasan ng mga babae na nagkakaedad na. So, chill lang ako. Nare-relax ko lang yung sarili ko. Hindi ko masyadong dinidibdib kasi gano'n na daw talaga pag nagkakaedad na. So, mini-maintain ko lang na mag-exercise, mag-inom ng vitamin C, and nag-iinom pala ako ng collagen. Kaya ayun yung face ko. Ngayon nga medyo nag-gain ako ng weight dahil nakakakain ako ng carb paminsan-minsan. Pero no rice talaga ako guys. And ulam lang ang kinakain ko, and nagiinom ako ng collagen, and minsan placenta, nag-take din akong placenta, kaya hindi masyadong tumatanda yung skin. Actually guys, minsan nai-stress din ako dahil ito nga mahina ang negosyo, pero hindi lang naman ako guys, talagang lahat affected talaga yung mga ganitong negosyo. Pero may time pa naman pong busy. Gaya last 2 Saturday na dumaan. Hanggang 5 o'clock kami sa morning. Ako, kahit umuwi na yung aking mga staff, pag may customer, talagang inaano ko siya. Tinatanggap ko kahit late hours na kasi kailangan kong bumawi. Sana guys, yung mga dyan sa Pilipinas makarecover ka agad. Sabagay, sanay na sila, pero kahit papano makakaraos din tayo in God's will talaga. Yan lang talaga ang masasandalan natin talaga, si Lord. Yan ang masasabi ko. Ako sa buhay ko, tingin ko lang, pag gumising sa umaga, yun lang, thank you Lord, buhay pa, yun lang, kailangan lang hindi naman natin kailangan ng mga material things. Ang pinaka-importante ay tayo, buhay pa. Kaya every gising sa umaga, thank you Lord, and hindi na ako humingi sa Kanya ng kahit anong basta bahala na siya sa akin. And isa pa nga pala guys, may share ko sa inyo, ako talaga, kahit minsan hindi ako nag-worry about sa corona, actually guys, dito sa Japan, minsan nakikita nyo yata sa aking mga vlog, hindi ako nagmamask. Minsan nagmamask lang talaga ako pag pupunta ako sa supermarket o kaya sa church, pag lumalabas or pero pag walang tao, kahit naglalakad ako, hindi talaga ako nagmamask. Kahit konti, wala akong worry na nararamdaman dyan sa virus na yan.
Inisip ko kung ako tamaan yan, kung dyan ako mamatay, hindi, siguro yan, hanggang dyan lang ako. And siguro yan ang gusto sa akin ni Lord. Kaya, bahala siya sa akin kung gusto niya akong kunin, di. Lahat naman tayo papunta sa, sa ganyang pagkakataon. Pero syempre sa ngayon, hindi pa ako ready kasi ang sarap pa ng buhay ko. Sayang naman kung mawawala ka. At saka iniisip ko, hindi ako kunin ni Lord sa ganitong situation na napaka ganda ng buhay ko. Kukunin ba ako niya sa ganitong time? Gusto ko sanang mag-live, wala pa yung aking hindi ko alam pa paano i-operate ang aking cellphone. So, dito muna ako nakipagkwentuhan sa nag-video lang ako sa aking sarili. Yung mga babae nga pala dyan na gustong gumanda. Ako, hindi na ako nagpapaganda. Alam ko, wala naman akong beauty. Pero yung gusto lang gumanda, ang hair, skin, lang kayo below. Mag-message kayo below kung gusto niyo ng advice. Dahil ako guys, matanda na ako, pero yung skin ko, parang okay pa naman siya. Maliban lang yun sa eye bags kasi ito, minana na namin to. Hindi na talaga to Pero mayroon din akong cream na pinapahe dyan para, kasi hindi naman siya lobo Maano lang siya. See you on my next video. Thank you for watching. Please don't forget to subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong mano-notify pag ako ay may bagong upload na videos. Kwentuhan lang sa ngayon para mayroon akong ma-upload sa aking YouTube channel kasi hindi kailangan tumigil mag-upload kasi monetized channel na tayo. So, watch nyo naman guys ang aking video. Bye!